tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang ambisyosong proyekto ang muling binubuhay ngayon ng Thailand na naglalayong baguhin ang daloy ng pandaigdigang kalakalan sa dagat. Ito ang tinatawag na Land Bridge Project, isang mega corridor na nagkakahalaga ng 30 bilyong dolyar. Layunin nitong maging alternatibong ruta na direktang makikipagkompetensya sa tanyag at abalang Strait of Malacca. Sa pamamagitan ng pag-uugnay sa dalawang baybayin ng bansa, inaasahang mapapabilis ang transportasyon ng mga kargamento. Ang muling pagkabuhay ng proyektong ito ay bunsod ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan, partikular ang digmaan sa Iran at ang banta sa Hormuz Strait. Napagtanto ng pamahalaan ng Thailand sa pamumuno ni Prime Minister Anutin Charnvirakul ang matinding panganib ng pag-asa ng mundo sa mga tradisyonal na rutang pandagat. Kaya naman isinusulong nila ang isang solusyon na hindi dadaan sa mga delikadong maritime choke points na ito. Ang planong ito ay may tinatayang halaga na 1 trilyong baht o mahigit 30 bilyong dolyar. Ito ay isang dambuhalang logistics corridor na mag-uugnay sa dalawang bagong deep sea ports sa magkabilang panig ng bansa. Sa silangan, itatayo ang daungan sa Chumphon na nakaharap sa Gulf of Thailand. Sa kanluran naman ay ang daungan sa Ranong na nakaharap sa Andaman Sea, na siyang magiging pintuan patungong Indian Ocean. Sa kasalukuyan, ang Ranong ay isang tahimik na lalawigan kung saan umaasa ang maraming residente sa pangingisda. Dito nakatira si Cheyaporn Arunrasamy, isang 50 taong gulang na mangingisda na buong buhay nang umaasa sa yamang dagat ng Andaman. Para sa kanya at sa kanyang mga kasamahan, ang dambuhalang proyektong ito ay hindi biyaya kundi isang malaking banta sa kanilang tradisyonal na pamumuhay at kabuhayan. Mariing tinututulan ni Cheyaporn at ng iba pang mangingisda ang pagtatayo ng daungan sa kanilang lugar. Ayon sa kanila, ang proyektong ito ay direktang itatayo sa mismong lugar kung saan sila nanghuhuli ng isda araw-araw. Nag-aalala sila kung saan sila lilipat at kung paano pakakainin ang kanilang mga pamilya kapag sinimulan na ang konstruksyon ng dambuhalang infrastrukturang ito na sasakop sa kanilang baybayin. Ang maliit na komunidad ng Baan Hatsai Dam, na matatagpuan sa isang isla na napapalibutan ng malalagong bakawan, ay isa sa mga direktang maaapektuhan. Ang mga bakawang ito ay nagsisilbing proteksyon sa kalikasan at tirahan ng mga isda. Sa pagsisiyasat ng media, lumalabas na maraming residente ang hindi handa sa pagbabagong ito at nangangambang tuluyang masira ang kanilang kalikasan dahil sa dambuhalang industrialisasyon. Sa technical na aspeto, ang puso ng Land Bridge Project ay ang 70 kilometrong standard gauge railway na mag-uugnay sa dalawang daungan. Ang riles na ito ay idinisenyo upang magdala ng hanggang 20 milyong 20-foot equivalent unit o TEU ng kargamento bawat taon. Ang TEU ay ang pamantayang sukat para sa mga container van na ginagamit sa pandaigdigang kalakalan upang masiguro ang mabilis na paglilipat. Bukod sa pangunahing riles, magtatayo rin ng isa pang meter gauge rail line na mag-uugnay sa cargo flow patungo sa kasalukuyang pambansang network ng tren ng Thailand. Susuportahan din ang corridor na ito ng mga modernong multi-lane highways at mga lokal na kalsada. Ang lahat ng ito ay pagsasamahin upang maging isang higanteng transport network na magpapabilis sa pagbiyahe ng mga produkto mula silangan patungong kanluran. Sa kasalukuyan, ang Strait of Malacca na may habang 900 kilometro sa pagitan ng Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, ang pinakamaikling ruta mula silangang Asya patungong Europa. Gayunpaman, ang rutang ito ay labis ng masikip at madalas magkaroon ng delay. Ang land bridge ng Thailand ay naglalayong maging isang mabilis at ligtas na alternatibo upang maiwasan ang matagal na paghihintay sa Malacca. Ayon sa pag-aaral ng pamahalaan ng Thailand, humigit kumulang 80% ng trapiko ng container sa mga pangunahing daungan sa Strait of Malacca ay binubuo ng transshipment cargo. Ibig sabihin, ang mga kargamentong ito ay inililipat lamang mula sa isang barko patungo sa isa pa at hindi para sa lokal na merkado. Nais ng Thailand na makuha ang bahagi ng merkado na ito upang mapalago ang kanilang ekonomiya. Ipinaliwanag ni Gerarot Sukulrat, ang Director General ng Office of Transport and Traffic Policy and Planning ng Thailand, na hindi nila target ang mga dambuhalang barko. Sa halip, ang kanilang target ay ang feeder segment o ang mga barkong may kapasidad na 12,000 TEU pababa. Sa pamamagitan nito, mas madali at mas mabilis na maililipat ang mga kargamento nang hindi nangangailangan ng napakalaking daungan.
Sinasabi sa panloob ng ulat ng pamahalaan na ang koridor na ito ay maaaring magpababa ng gasto sa lohistika ng halos 30%. Maari rin itong mapaikli ang oras ng pagbiyahe ng hanggang 14 na araw para sa mga kargamentong nagmumula sa Timog China patungong Indian Ocean. Ang pag-iwas sa masikip na daungan ng Singapore ay magbibigay ng malaking bentahe sa mga kumpanya ng barko sa buong mundo. Ang konseptong ito ay hindi bago. Una itong lumitaw noong taong 2000, ngunit hindi na ipatupad dahil sa pabago-bagong politika at kawalan ng pondo. Sa bagong version na ito, inalis ng pamahalaan ng mga planong magtayo ng mga petrochemical complexes at oil refineries. Ginawa ito upang mabawasan ang galit ng publiko at upang mas madaling tanggapin ng mga mamamayan ang proyekto bilang infrastrukturang lamang. Gayunpaman, nahaharap ang pamahalaan sa matinding hamon sa pagganyak sa mga kumpanya ng barko. Ayon sa mga eksperto mula sa ISEA's Yusof Ishak Institute sa Singapore, mahirap kumbinsihin ang mga operator na dumaan sa proseso ng double handling. Ang pagbaba ng kargamento mula sa barko, pagbiyahe nito sa lupa gamit ang tren, at muling pagsasakay nito sa isa pang barko ay nangangailangan ng karagdagang oras at pera. Upang matugunan ang hamong ito, nilinaw ng pamahalaan na ang kanilang papel ay magiging regulator at taga-suporta lamang. Ang pondo para sa pagpapatayo ay manggagaling sa mga pribadong mamumuhunan sa pamamagitan ng isang consortium, kabilang dito ang mga shipping lines, port operators at mga land developers. Sa ganitong paraan, masisiguro na ang proyekto ay may sapat na suportang pinansyal mula sa pribadong sektor. Ngunit hindi madali ang pag-akyat ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa sensitibong sitwasyong geopolitikal. Ang mga kumpanya ng pamahalaan ng China ay nagpapakita ng interes, ngunit nais ng malaking kontrol sa operasyon. Ito naman ay maaaring magdulot ng matinding protesta sa loob ng Thailand laban sa dayuhang kontrol. Kailangan maging maingat ang bansa upang hindi maging sentro ng tensyon ang proyektong ito. Bukod sa mga mangingisda, matindi rin ang tutol ng mga magsasaka sa kahabaan ng koridor. Sa distrito ng Fato, kung saan matatagpuan ang mga malalagong plantasyon ng durian at kape, nangangamba ang mga lokal na residente. Natatakot sila na ang malawakang industrialisasyon ay sisira sa kanilang matabang lupa na siyang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan at nagbibigay ng mataas na kita sa kanilang pamilya. Ayon kay Chalerm Chartsikyaw, isang 30 taong gulang na negosyante ng kape, ang industriya pa lang ng durian sa kanyang bayan ay kumikita na ng 10 bilyong baht kada taon nang hindi nangangailangan ng bagong infrastruktura. Binigyang diin niya na ang kanilang lugar ay hindi isang bakanteng lupain na walang pakinabang, kundi isang maunlad na komunidad na may sariling industriyang agrikultural. Lalong naging masalimuot ang sitwasyon ng iutos ng mga regulator ang pag-ulit sa Environmental and Health Impact Assessment. Ito ay dahil sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-aaral ng pamahalaan at pribadong sektor tungkol sa dami ng yamang dagat sa paligid ng mga daungan. Ang pagkaantala na ito ay nagdaragdag ng panganib para sa mga mamumuhunan na nag-aalinlangan ng maglagay ng kanilang kapital. Sa pangkalahatan, bagamat ambisyoso ang proyektong ito ng Thailand, nahaharap ito sa maraming balakid tulad ng pagtutol ng lokal na komunidad, mga isyong pangkalikasan at geopolitical na tensyon. Kung magtatagumpay, maaari itong maging isang mahalagang pambansang seguridad para sa enerhiya at kalakalan. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan dito sa ating programa. Ako po ang inyong tagapagbalita.